everyone! Welcome back to my YouTube, Pinoy Crew TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa Duterte Youth Party List na hindi siya na-proclaim. Ayan na nga. So, dapat na bang sumurrender ang Duterte Youth Party List? Or dapat pa bang makipaglaban para makaupo sila? So, maraming mga usap-usapan na hindi talaga sila makakaupo kasi nga dahil sa kailang pending na case. So, marami akong napanood about sa mga nangyayari about sa Duterte Youth Party List. Sabi nung iba, kaya daw sinuspende or hindi ipoproklama dahil matanda na daw si Cardima, yung chairman, hindi na daw youth. Maraming nag-aaway-away na wala daw utak, mga stupid daw, ganon. Alam nyo na. So, ayan, akala ko matatapos na yung panggigipit ng administrasyon sa mga Duterte at sa mga sumusuporta sa Duterte pagkatapos ng eleksyon. So, hindi pala siya matatapos. Tuloy-tuloy pa rin ang panggigipit. Kahit na hindi sila nanalo, kahit walang 12-0, ayan, yung kanilang kamandag ay wagayway pa rin. So, unahin na natin dito yung Duterte Youth Party List na pinamunuan ni Cardima. Hindi pala to basta-basta si Cardima, isa pala tong graduate ng PM at summa cum laude daw, sabi nila. So, ang kalaban naman ng Duterte Youth Party List ay yung kabataan daw party list. Pero, nung tiningnan ko, nag-search ako, nakita ko yung Rappler, di ba? Mga fact checkers yun sila, fact checkers. Nag-fact check na hindi pala daw ang petitioners ng kaso na isinampa ay ang kabataan party list. So, it's a lie, it's false pala, hindi pala yung totoo. Yun ang sabi nila. So, ang Duterte Youth, hindi sila ipoproklama dahil sa kailang pending na kaso. So, kung tatanungin natin or sa ating mga isip na para sa atin ay mali talaga. Kahit na hindi ka marunong sa batas, talagang maling-mali. Pero ito ang nakuha ko na kasi marami nasasabi na bakit hinayaang makatakbo sila yung kanilang party list, bakit hinayaan na ma-include sa COMELEC noong 2019 at nanalo at nakaupo hanggang may kaso silang 2019. Tapos, bakit sila hinayaan na makaupo at hanggang 2022 at nanalo at pinaupo ulit hanggang 2019. So, ito yun. Marami tayong dapat na mapagkukunan ng leksyon. Bakit ganon? Na hindi sila pinaupo ngayon. Kasi noong 2019, sino ang Pangulo? Diba? Si Pangulong Rodrigo Duterte. Di syempre, Duterte Youth Party List. At saka ang presidente ay Duterte. Hinayaan yun kahit may kaso. Tapos nanalo. Nakaupo until 2022. Tapos, noong 2022, nakatakbo ulit sila yung party list. Kasi nga, kahit wala na si Pangulong Rodrigo Duterte, ay ang unity team naman. So, andun pa rin ang kamandag ni FPRRD kasi nandun nga si Sara. Tapos nag-unit team na, 'di ba? Humina ang yellow at saka ang pink dahil sa unit team. Ganon. So, ngayon, nung nagkahiwalay na ang unit team, dito na full blast na ang kanilang gustong gawin para sa mga Duterte. Kahit pa ibinoto sila ng more than 2 million, ibinoto ng mga OFW, bumoto ako dyan. Noong 2022, ang binoto ko ay ACT-CIS at saka noong 2019 ay ACT-CIS din, hindi ako bumoto ng Duterte Youth Party List kasi hindi pa ako gaanong marunong kung anong meron dyan, kung sino dyan. Pero this time, 2025, binoto ko kasi ang Duterte Youth Party List, ang representative nila ay yun lang ang kaisa-isang nag-dare na magsalita, na kontrahin ang mga nasa Quadcom
Makikita niyo sa mga videos yung sinabi doon ni Trixie Cardima about FPRRD na kinontra naman nila Congressman Acop. So, siya lang yung naka-dare magsalita ng gano'n, nangangatog pa siya, nanginginig pa. Pero, sa ginawa niyang yun, maraming mga tao ang napukaw na hindi lang pala, mga talunan yung nandun, hindi nakatakot, kasi nga may isang kaisa-isang kongresista maliban kay Representative Marcolita noon na nagsalita. So, yun. At, pangalawa, to. Before ng election, bago ang election, nagsampa sila ng impeachment para kay PBBM. So, anong gagawin ni BBM? Kasi kung, 'di ba, ang sobrang sakit, more than 2 million na katao bumoto, ibinoto ng mga OFWs, ibinoto ng mga sundalo, ibinoto ng mga men in uniform, tapos hindi ka pa uupiin, samantalang yung mga ibang party list dyan na parang wala namang ginagawa ay nakaupo, papaupuin. So actually dalawa sila, yung BH, yung bagong henerasyon ni Congressman Herrera na yung idol ko na sobrang ganda, yung sinupalpal din niya si Stella Kimbo doon sa deliberation ng mga budget, yun, na hindi maipaliwanag. Yun. So, sila yung mga tinatakot, sila yung hindi maiproklama, it's because meron silang mga kaso na ikinaso sa kanila. So, kung ano man yung mga kaso na ikaso sa kanila, malalaman nyo din yan pag kayo ang nag-research. So, kung ano man yun, ang tanong, may karapatan ba ang COMELEC na hindi sila paupuin? Meron. Kasi sila yung magdideklara nga. Kasi meron silang tinatawag na mga kaso, meron silang tinatawag na mga kasalanan, kung ano man yon. So, ang panggigipit ng administrasyong ito ay tuloy-tuloy lang. Tingnan natin si Tatay Digong, andun na sa The Hague, sa ICC. Si BP Sara, mag-umpisa ng yung kanyang trial sa impeachment. Tapos, ngayon, ang Duterte hindi pa upuin. Imagine, 3 representatives din yun ang hindi makakaupo. Plus, yung bagong henerasyon, 4 pa rin yun na pro-Duterte o pro-family Duterte. So, kung paupuin yun, minus na doon. So, kasi, ang sinasabi nila ngayon na yung mga congressman daw ay gusto nilang panatilihin na si Martin pa rin ang kanilang leader kahit na 14% lang ang kanyang trust rating. O imagine, ganon kalakas ang pera kapag magtrabaho. Kapag trinabaho ka ng pera, ganon ang mangyayari. So, pakinggan natin yung sinabi ni Cardema kasi galit na siya sa administrasyon. No, ito yun. Kami, ang party list na ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, OFWs at milyong-milyong mga Pilipino, pinaglalaroan nyo ngayon at nagagalit lalo ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. Kaya napuno ang kami. Okay, yan na. Nagagalit kami kasi binuto namin kasi gusto na yung makaupo na siya. So, nagagalit ang milyon-milyon at natutuwa naman ang mga milyon-milyon. So, alamin na nga natin kung sino ang sabi kasi ng Rappler na fact check din nila, party list group kabataan not a petitioner versus Duterte Youth Registration. Yun. Hindi daw sila. So, sino ang petitioner? Basahin natin na sa baba kasi sobrang mahaba ang kanilang listahan. Sobrang haba. Grabe. So, sino ang mga petitioner ng kanilang kaso? Ito pala. So, ito pala yung kaso na petitions in SPP number 19009. So, private youth leaders na ang pangalan ay si Ria Beatriz Magtalas, Abigail Alilitan, Riana Raaina Punzalan, and O'Neil Ross Angkos. So, ang kanila ay mga private youth
yun ang nagsampa ng kaso laban sa Duterte Youth. So yun lang po. Maraming salamat. Kayo, anong masasabi nyo? Tama ba ang ginawa ng Comelec? So, ayan, comment down below. Bye-bye!